Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa buong buwan ng July 2024? Collective reading nga pala 'to. Pwedeng nangyayari na, kung mangyayari pa lang. Kung hindi, mag-resonate sa inyo ang reading. Baka mag-resonate sa puso nyo o sa someone na kakilala nyo. Kapatid, kaibigan, kamag-anak, in general. Magsimula na tayo. So, may tao tayo dito. Probably teenager. So, kung teenager na to, in a relationship siya, pero hindi siya masaya. Actually, pamilyado, may anak na yata itong teenager dito. Ano na to? Pero, in a relationship siya. Probably long distance relationship. Again, hindi siya masaya. Kasi hindi sila masyado nag-uusap. Pero again, mukhang long distance relationship. Parang may nasa abroad. Kung dito abroad, magkalayo sila ng lugar. Kaya long distance. Hindi masaya, sila pa rin. Pero hindi sila masyadong nag-uusap. Kaya hindi masaya. Yun yung pakiramdam ng bagets dito. Teenager. Oh, may anak eh. Tapos babae. Ano? Sabagay, wala naman tong gender. Edad lang ang meron para sa akin. So, ang connection na to, mas matanda tong babae sa lalaki. Kung di man nagre-resonate sa inyo yung gender, gawin nyo na lang energy. Basta mas matanda tong feminine sa masculine energy. Pero grabe din naman. Ito 40. 40 to 59. Ito teenager na bagets talaga. Yung masculine energy. Kaloka rin, no? Sabagay, nangyayari rin yan sa totoong buhay. May nakita nga akong ganyan sa Tulfo eh. Pinatulfo ng nanay ng batang lalaki yung pero 31 lang yung babae doon. Ito kasi matindi, 40 to 59 years old. Doon sa kwento ko nga pinatulpo nung nanay nung batang lalaki, ng teenager. Yung karelasyon niya. Pero 31 lang yung mga 30 plus. Ito mas matindi. 40 to 59. So again, nangyayari din naman yan sa totoong buhay. Pero may anak sila in fairness. Sakit ng ulo ko. Inisip ko, ibahin ko ba ang storya? Pero pamilyado to. Pero grabe kasi yung magwat nila Parang hindi na makatotohanan. So, ibahin natin to. Hindi na to family. Sabihin natin bago lang ang relasyon nila. Wala pang 1 year.
So again, binago ko dahil parang hindi na realistic eh. So, probably wala pang 1 year yung connection nilang dalawa. Magkalayo sila. Pwedeng nasa abroad yung isa o nasa malayong lugar o foreigner yung isa. Who knows? OMG nito. May magko-confess oh. So, inisip ko kung ito ba yung magko-confess. O ito ang magko-confess sa kanya tungkol dito. Pero ito kasi, yung gumawa ng deck na to, sa napansin ko sa tagal ko nang ginagamit. Lately nakita ko na itong description ng High Priestess na baliktad ay katulad ng description na baliktad ng The Magician. So mali pala to. Mali pala yung nakalagay dito. Sasabihin ko sana tungkol sa third party. Pero mali nga. So, tungkol sa niyan. Tungkol sa sikreto na lang. Sabagay, ito rin naman yung sikreto. Sikreto rin to. So, dahil pag ganun, ito ang magko-confess dito. Sa babae, itong si Bagets. Tungkol sa sikreto. At ang laman ng sikreto ay probably tungkol sa baliktad na Nine of Pentacles. Kasi ang dating sa akin, pwede rin kasing taking advantage to. Sabihin natin taking advantage to. Si Bagets magko-confess dito sa babaeng to na tinitake advantage lang siya tungkol sa pera o sabihin natin si Bagets magko-confess dito sa karelasyon niyang matanda na pinipirahan lang siya. Yun ang sikreto dito. Kaya niya pinatos tong matandang babae ay gusto niya masenso. Pinipirahan nga lang niya. Kasi parang di sila nag-uusap ngayon. Oh. So, anong gustong sabihin nitong lalaki? Anong gustong sabihin ni Bagets dito? Sa babae? Ngayon na hindi sila nag-uusap. Baliktad kasi yung Ace of Swords natin eh. I do love you, just don't know how to show you right now. No matter what happens, my heart will always belong to you. Oh. Family connection moving from the patterns. Ayun nga. Gusto niyang sabihin na, di ba pinipirahan nga lang. Minahal naman niya eh. Yung dalawa oh.
Pero alam niya sa sarili niya na malabo yung connection nila dahil ang laki ng agwat. Tingin niya karmic connection lang yung relasyon nila o connection. Ganun ang dating. Yun yung tingin ng bagets sa connection nila dito sa matanda ng babae. Pero minahal naman niya. Yun nga lang, mas lamang yung motibo niya dito. Napirahan. Anyways, kuha tayo dito ng ibang detalye bago ako mag-end. Soulmate. Advice siguro to doon sa matandang babae. Na yun nga, natatakot siya na mag-fail na naman yung relasyon niya. Ito, spread your wings. Confidence that leads to freedom and growth. Na para bang, ito siguro advice na be confident. O have freedom. O tingnan na lang tong connection as part of growing up o as part of maturity. Pero tingin ko darating din yung totoong soulmate ng matanda. Sa tamang panahon. Sabi dito, the divine will provide you with love when you are ready. So, kapag daw ready na. Pag sa tingin ng universe, ready na yung matandang babae dito. Sa kanya bibigay yung totoong soulmate niya. Pero tingin ko, mukhang malabo yung connection nila. Although, nangyayari din naman yun sa totoong buhay, di ba? Marami namang ganyang case. Ang laki ng agwat. Tapos sila rin naman sa huli. Pero dito sa tinakbo ng reading natin, ay mukhang malabo nga. Kahit nga yung yung bagets alam niya sa sarili niya. Parang karmic connection lang ang meron sa kanilang dalawa. Anyways, regardless kung sino yung Cancer sa kwento na to, kung siya yung bagets o yung matandang babae, ito yung possible person ng Cancer sa kwento na to. Virgo, Scorpio, Leo. Ngayon, kung hindi tumama sa inyo yung reading, sabihin natin, alam nyo sa sarili nyo, parang nakahawig yung reading o connection sa kakilala nyo. So, ito yung possible kakilala nyo na tatamaan ng reading na to. Taurus, Gemini, Sagittarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Buwan na.